Staff ng isang gotohan natanggal sa trabaho. Ang dahilan, nagpakain daw kasi siya ng aso. Nakilala ng good news ang service crew na nasa viral post. Si Val Sardia, 26 na taong gulang. Bata pa lang po kasi talaga ako, hilig ko na po talaga yung mag-alaga ng aso at pusa po. Kaya pag nakita lang po ako ng mga aso or pusa is binibigyan ko po agad sila ng mga pagkain. Kung may dala po akong pagkain, minsan bumibili po ako sa mga store na may malapit na bilihan ng dog food. Sa katunayan, pinakilala niya sa good news ang kanyang na-rescue na asong si Kyle. Nakita ko po si Kyle. Umuulan po yun eh. Si Kyle po is nasa gitna lang po ng kalsada. Wala pong pumapansin sa kanya. Yung mga galis niya kasing nangingitim na rin po. Kahit ang mga pusa sa labas ng kanilang bahay, may sariling rasyon din ng pagkain mula kay Val. Kaya nang may makita siyang asong nakatambay sa labas ng kainang kanyang pinagtatrabahuan, hindi siya nagdalawang isip na bigyan ito ng pagkain. Yung that time na yun, ma'am, is on duty po ako, pero nagpaalam rin naman po ako na bibigyan ko po siya ng pagkain. Once ko lang po ginawa nung time na naka-uniform po ako. Yung food po, ma'am, is nanggaling po sa mismong store po namin. Yung tinang pagkain po ng mga staff, hindi ko po alam na may owner po pala siya. So, hindi po siya as in stray. Ang problema, makalipas ang isang araw, pinatawag na raw siya ng kanyang agency ay para pagawan siya ng written explanation. Pagdating ko po sa mismong office po is binibigyan na po ako na kasi ako ng papel na pirmahan ko daw po na, ayun, na tatanggalin na po ako sa mismong kumpanya po. So, hindi po ako pumayag na pirmahan po yun. Ang naging rason daw ng termination, sanitation concerns at disrespect. Nakikita po nila yung video ko po sa post ko na nagpapakain po ako ng aspin. Wala pong binigay sa akin na warning na bawal nga daw yung gano'n. Marami ang nagpaabot ng simpatya sa nangyari kay Val. Pwede naman pong pakiusapan na huwag na lang po ulitin. Kumbaga magbigyan siya ng warning. Nakakalungkot pa, rin po, masakit din kasi may buhay din po yung mga aso. Wala pong masamang magpakain lang ho ng aso. Maging sa social media, bumuhos ang suporta kay Val. At ang good news na nakuha niya, sangkatutak na job offer mula sa iba't ibang business owner. Pero si Val, Hindi pa po ako makapag-design yun. Kaya nga po ng trauma. sinubukan ng good news na hingin ang panig ng kainan. Pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Pero ayon sa kanilang inilabas na statement sa social media, ikinalungkot daw nila ang nangyaring insidente at ire-review ang naging aksyon kay Val. Naglabas din ng statement ang agency ni Val. Ayon sa kanila, sinubukan daw nilang alukin si Val na ilipat sa ibang restaurant pero tumanggi na ito. Both parties na nakikita ko may mali kasi unang-una gumamit ng company property si employee. So from there, that's already misconduct. There is a clear violation of the due process when it comes to termination in labor cases because in labor cases kailangan may tinatawag na twin notice rule, which means that first the employee must be notified by the employer as to what are the grounds that he is being subjected to for penalty. After mabigyan siya ng time informing him and time to explain himself, so sana yung employer, since sila yung may upper hand, they should have more sympathy and empathy towards their employees na i-explain nila ng maayos what are their rights and obligations under their contract. Natanggal man sa trabaho, nanindigan daw si Val sa ginawa niyang pagpapakain sa aso. Hindi po turing ko sa kanila is aso lang. Turing ko po sa kanila is pamilya po. Ang nangyaring ito ang magiging inspirasyon ng susunod nating social experiment. Sa isang food park sa Quezon City, Kakahiya naman sa'yo. kunwari ipapahiya ng manager ang kanyang staff dahil nahuli niya itong nagpapakain ng mga stray animal. Kamusta hawak ka ng pagkain sa loob? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga kumakain? Mga kasabwat, lights, camera, action! Kanina ka pa. Ang daming-daming customer, oh. Bakit puro pusa ang inaasikaso mo? Binabayaran ka ba dito para mag-alaga ng pusa, para magpakain ng pusa? Gusto mo mawala na ng trabaho? Sa unang subok, mukhang no reaction ang mga tao sa nangyayaring eksena. Pero tuloy lang sa pag-arte, mga kasabwat. Sayang naman po kasi ma'am kung tatapo yung natitirang pagkain. Kaya pinapakain ko na lang po sa alaga ko dito. Kamusta hawak ka ng pagkain sa loob?
Nagugas naman ako ng kamay bago po ako Pinihit naman namin ang kamera sa mga magkakaibigang ito sa kabilang table na tila apektado sa nasasaksihang komosyon. Gusto mo sisantahin ka na namin dito? Naman po ma'am, kailangan ko na pa ng trabaho ma'am eh. Gusto mo ipakaltas ko sa'yo ang bayad dyan? Saka ma'am, wala naman pong masama. Hanggang itong si kuya na nakaitim, Excuse me po, kailangan po ba sa inyo? hindi na nakapagpigil. Pamain lang po, gusto ko lang po. Pwede naman po kalma lang. Hindi. Alam mo, kung hindi ito pagsasabihan ng ganyan, hindi siya natututo eh. Lagi siyang ganyan. Sa totoo Lagi? lang. Hindi Pero naman. kahit naman po lagi, kaya naman, Tsaka sir, alaga ko naman po si pusa. Wala naman pong masama pagkain po eh. Hindi ka binabayaran dito para mag-alaga ng mga pusang ligaw. papasalamat to kasi ginagawa mo to, pero sundan mo yung boss mo. At kayo naman po, wag naman dahil sa galit. Bago pa lumala ang diskusyon, lumabas na ang aming team. Mahirap. Ayoko na makakita ng nakakalungkot na mga bagay. Nasasaktan na rin ako. Kahit hindi sa akin yun. Kasi nararamdaman ko yung nararamdaman ni Kuya. May pinapagalingan naman po si ma'am, pero hindi dapat idaan lahat sa galit. Kinunan din namin ng panig ang mga kasama ni Luke. Nakukulangan na ng empathy yung mga tao, para sarili lang iniisip. It's kind of revealing na makita ng someone would risk their jobs para lang tumulong sa mga helpless katulad ng aso. Hindi naman. Ang resulta ng ating eksperimento, nagpapakita na ang pagmamalasakit wala sa estado, para sa hayop man o sa tao.